Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 1. Sa Marangyang Villa, nakatayo si Bobby Aguilar sa pintuan ng kwarto, narinig na nagmamadaling boses sa loob. Kilalang-kilala niya ang boses na ito, dahil ito ang kanyang sariling asawa, si Sylvia Johnson. Talo lang siya. Ano ang magagawa niya pagbalik niya? Kahit na makita niya ito, kailangan niyang magtiis. Isang magaspang na boses ng lalaki ang pumasok sa tenga ni Bobby. Nakatayo si Bobby sa pintuan, nanginginig ang buong katawan. Halos mawala na siya ng malay sa galit. Sa isang putok, namumula ang kanyang mga mata, at sinipa niya ang pinto gamit ang isang paa. Sa kwarto, isang lalaki at isang babae ang naka-half-dress. Nang makita ang nakapapawi na poster ni Sylvia sa kama, hindi napigilan ni Bobby ang kanyang galit, at hindi sinasadyang tumulo ang mga luha. Sylvia, bakit mo ako ginaganito? Puno ng sakit ang mga mata ni Bobby habang nakanganga ang mga ngipin at nakita si Sylvia. Bakas ang gulat sa mga mata ni Sylvia, ngunit mabilis siyang kumalma. Sa halip, tumingin siya kay Bobby nang hindi maipaliwanag na lamig. Ngayong alam mo na, wala na akong masasabi pa. Ngumisi si Sylvia. Bakit ganito ang pakikitungo mo sa akin? 3 taon na akong kasama ng pamilya mo, nabubuhay na mas masahol pa sa aso. Hiniling mo sa akin na maglupusay, at hindi ako nang ahas na tumayo, ngunit bakit mo ako pinagtaksilan? Halos mapaungol si Bobby, puno ng luha ang mukha. Ngumisi si Sylvia, walang babaeng magkakagusto sa walang kwentang talunan na tulad mo. Nilinggan niya ang matipunong lalaki sa tabi niya. Kilala mo ba kung sino siya? Si Gary Brown, ang young master ng pamilya Brown. Sa totoo lang, matagal na kaming palihim. Kung hindi lang ako pinayagan ng lolo ko na maghiwalay kami, sinipa ko na. Nang lumabas ka, isang mapanuksong tingin ang sumilay sa mga mata ni Sylvia. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Bobby ang kanyang mga luha. Sa loob ng 3 taon, nagtipto ako, natatakot na hindi ka malungkot. Kapag nagutom ka, bumangon ako sa kalagitnaan ng gabi para ipagluto ka. Sinabi mo na nagustuhan mo ang mga bulaklak sa South City, at sumakay ako sa aking electric bike ng mahigit 1 oras upang kunin ang mga ito para sa iyo. Ako, tama na. Naiinip na pinutol ni Sylvia si Bobby. Malinaw, ang mga sandaling mainit na sandaling ito ay hindi makaantig sa walang pusong babaeng ito. Sa tingin mo sapat na ang pagiging mabait sa akin. Kung hindi dahil sa pagpipilit ng lolo ko na pakasalan kita, sa tingin mo ba titingnan kita? Isang walang kwentang talunan. Hindi mo ba nakikita kung ano ka? Ngumisi si Sylvia. Tingnan mo si Gary Brown. Tinuro ni Sylvia ang lalaking katabi niya. Sa murang edad niya, mayroon na siyang mga asset na nagkakahalaga ng halos 100 milyon. Sa pagkakataong ito, nakikipagtulungan pa siya sa pamilya Taylor mula sa Capital City. Ang pamilyang Taylor, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Alam mo ba kung anong uri ng impluwensyahan ang mga tao sa Capital City sa isang salita, kaya nila tayong umangat? Malamig na tawa ni Sylvia. Bakit mo sinasabi sa kanya ang tungkol sa pamilya Taylor mula sa Capital City? Maaari bang malaman ng isang talunan na tulad niya ang tungkol sa kanila? Tumingin si Gary Brown kay Bobby na may mapanuksong mukha. Puno ng mapait na ngiti ang mukha ni Bobby. Siya ay talagang walang alam sa negosyo, ngunit narinig niya ang tungkol sa pamilyang Taylor mula sa Capital City. Ang buong River City ay nag-uulat tungkol sa bagay kamakailan, na ginagawang mahirap para kay Bobby na hindi malaman ang tungkol dito. Sa pagtingin sa magandang ngunit malamig na mukha ni Sylvia, hindi napigilan ni Bobby na mapahikbi. 3 taon na kitang pinaglilingkuran. Kahit aso, dapat may nararamdaman. Nabulunan si Bobby. Ngumuso si Sylvia, hindi ka kasing husay ng aso. Gary Brown taunted, idiot, kung matino ka, kunwari wala kang nakita ngayon, at tayong 3 ay mabubuhay pa ng masaya. Kung wala ka pang alam, mag-impake ka na lang ng gamit mo at mawala ka na. Mababa ang tingin ni Gary Brown kay Bobby, na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Nakaramdam ng kawalan ng lakas si Bobby.
3 taon na ang nakalilipas, naniniwala ang mapamahing lolo ni Sylvia na si Bill Johnson na magdadala si Bobby ng swerte sa pamilya Johnson, at inimbitahan siyang maging kanyang apo. 3 taon na ang nakalipas mula nang ikasal si Bobby sa pamilyang Johnson, at sa loob ng 3 taon na ito, walang sinuman sa pamilya, maliban kay lolo, ang nakatingala kay Bobby. Dahil dito, lalo pang nagpakababo si Bobby, kaya't pilit niyang sinikap na pasayahin ang pamilya Johnson, sa takot na baka magalit siya sa kanila. Ngunit sa huli, ito ang naging resulta. Isa talaga akong walang kwentang talo. Sumilay sa labi ni Bobby ang nanunuyang ngiti. After 3 years, dapat may backbone ako, di ba? Napatingin si Bobby sa mapang asar na mag-asawa sa kanyang harapan, isang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ano? Hindi mo kaya? Napansin ni Gary Brown ang hitsura ni Bobby ngunit hindi siya natakot. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang ipinakita niya. Tinitigan ni Bobby si Gary, napakuyom ang kanyang mga kamao, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hayop ka, lalabanan kita. Dahil doon, buong lakas na sumugod si Bobby kay Gary. Gayunpaman, si Bobby, na mahina sa pisikal, ay hindi kalaban ni Gary. Hindi man lang damapo ang suntok niya kay Gary bago siya sinipa sa lupa ng paa ni Gary. Sa sobrang sakit ng puso niya halos hindi na makatayo si Bobby. Damn it, you piece of trash still dare to fight me. Nagalit si Gary Brown. Sinugod niya si Bobby Aguilar at sinimulang suntukin at sipain siya. Lalo lang nitong naging desperado si Bobby Aguilar. Nakahiga siya sa malamig na lupa, hinayaan ang mga kamao na bumagsak sa kanya. I'm living such a worthless life. Niyakap ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. I can't even seek revenge. I don't deserve to live. Unti-unting naging luwang ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ang walang katapusang suntok at sipa ay naging dahilan ng pagdugo ng bibig ni Bobby Aguilar. Tama na, insulto lang sayo ang pagtama ng ganyang basura. Pinigilan ni Sylvia Johnson si Gary Brown at nagsalita sa maselang boses. Dinuraan ni Gary Brown ang mukha ni Bobby Aguilar at itinuro ang pinto, sinabing, umalis ka na rito ngayon din. O bugbugin kita hanggang mamatay. Sa kahirapan, gumapang si Bobby Aguilar mula sa lupa at hakbang-hakbang na naglakad palabas. Kinasusuklaman niya. Kinasusuklaman niya ang mag-asawang nangangalo niya. At kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa hindi niya magawang paghihiganti, sa pagiging walang kwenta. Hindi ito matanggap ni Bobby Aguilar, hindi niya kayang umalis nang nahihiya. Sylvia, pagsisisihan mo ito. Lumingon si Bobby at malamig na sabi. Tinuro ni Gary Brown si Bobby Aguilar at nagmura, get the fuck out already, heard me. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at umalis sa tirahan ng Johnson. Sa pintuan, nakasalubong niya ang kanyang biyenan na si Brenda Johnson, nakababalik lang. Napasulyap si Brenda Johnson sa Mercedes-Benz na nakaparada sa labas ng pinto, tila naiintindihan ang lahat. Mom! Medyo agrabyado na tawag ni Bobby Aguilar. Kasing lamig ng yelo ang titig ni Brenda Johnson. Inip niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, dahil alam mo ang lahat, tanggapin mo na lang. Sa totoo lang, sumasang-ayon ang buong pamilyang Johnson na umalis ka. Dahil dito, lalo pang naging desperado si Bobby Aguilar. Pumapayag din si Lolo. Ayaw sumuko ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Brenda Johnson, sa pagkakataong ito, hindi mahalaga ang kanyang kasunduan. Ang pamilyang Brown ay nakapagtatag na ng partnership sa Taylor family ng Capital City. Kung makakasakay tayo sa malaking barkong ito, makikinabang din ang ating pamilya Johnson. Kapag ito ay nagsasangkot ng pag-unlad ng buong pamilya, sa tingin mo ba siya lamang, isang matanda, ang maaaring magbago ng anuman? Napangisi si Brenda Johnson. Kung tungkol sa usapan niya tungkol sa swerte, maliwanag na pamahiin lang ang kalokohan. Walang ibang sinabi si Bobby Aguilar. Ang kawalang interes ng buong pamilyang Johnson ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa at pagkawala. Pinunasan niya ang bibig at lumabas ng Johnson residence. Ang pisikal na sakit at ang emosyonal na dagok ay halos sobra para kay Bobby Aguilar.
Sa wakas, nahimatay siya sa kalye. Sa sandaling ito, isang Maybach na may plaka mula sa capital city ang tuloy-tuloy na nakaparada sa harap ni Bobby Aguilar. Dahan-daang bumaba ang bintana ng sasakyan, isang mahabang buhok at matikas na babae ang sumimangot kay Bobby Aguilar na nakahandusay sa lupa. Siya ba ang fiancé grandfather na inayos para sa akin? Ipinikit ng dalaga ang malalaking mata, maingat na sinusuri si Bobby Aguilar. Ngunit nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Bobby Aguilar, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkasuklam. Miss, tayo ba ay nagkakamali? Hindi ba sinabi ng matanda na isa siyang pambihirang tao? Nakasimangot na sabi ng isang lalaking nakasuot ng bodyguard sa sasakyan. Hindi umimik si Emily Taylor, nag-wave ng kamay, at sinabing, dalhin mo na lang muna siya sa kotse. Oo, binibini. Mabilis na bumaba ng sasakyan ang kanilang bodyguard at kinaladkad si Bobby Aguilar na papasok ng sasakyan. Nang tingnan ang kaunos-lunos na anyo ng lalaking nasa harapan niya ay lalong nagsalubong ang mga kilay ni Emily Taylor. Lolo, ipapapakasal mo ba talaga ako sa isang loser? Hindi napigilan ni Emily Taylor ang mapabuntong hininga. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang lolo bago siya umalis. Emily, may utang na loob ang pamilya Taylor sa kanyang pamilya. Kung wala ang ama ni Bobby Aguilar, hinding-hindi naroroon ang pamilya Taylor kung nasaan ito ngayon. Nag-iwan sa kanya ng token ang ama ni Bobby Aguilar, at minsan ay sinabi niya sa akin na ibigay ito sa kanya kapag siya ay nasa 30. Mr. Aguilar is a highly accomplished person, and I believe that his son will not be any worse. Emily, remember, always treat Bobby Aguilar kindly. Ang isip ni Emily Taylor ay napuno ng payo ng kanyang lolo, at ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng walang magawang ngiti. Kung talagang may potential siya, papayag ako kay lolo. Bulong ni Emily Taylor sa kanyang puso. Pero, kung talo lang siya, natatakot akong hindi ko masunod ang utos ni lolo. Napabuntong hininga si Emily Taylor. Hinaplos niya ang isang piraso ng green jade pendant, na siyang tanda na hiniling sa kanya ng kanyang lolo na ibinigay kay Bobby Aguilar. Maingat na inilagay ni Emily Taylor ang jade pendant kay Bobby Aguilar at pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo. Sa pagbabalik ng token, tinupad ng pamilya Taylor ang pangako nito. Napaisip si Emily Taylor sa sarili. Gayunpaman, hindi niya napansin ang dagwang palawit ng jade ay malambot na kumikinang at mabilis na natunaw sa katawan ni Bobby Aguilar nang hawakan niya ito. Kabanata 2. Miss, gustong imbitahan ka ng River City Lord at ng business circle ng River City sa hapunan. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang sekretarya ni Emily Taylor. Ipinagpatuloy ni Emily Taylor ang kanyang karaniwang pagwawalang bahala. She coldly said, tanggihan silang lahat, dalhin mo muna si Bobby Aguilar sa ospital. Ibinuko ng sekretarya ang kanyang bibig, na nakangiti ng awkward, Miss, ikaw. Hindi ka talaga mag-aasawa ng ganyang talunan, di ba? Nang marinig ito, isang pahiwatig ng yelo ang sumilay sa mga mata ni Emily Taylor. Kailangan ko bang iulat kung paano ko gagawin ang mga desisyon ko sa iyo? Malamig na sabi ni Emily Taylor. Agad na nagbago ang mukha ng sekretarya, dali-dali niyang sinampal ang sarili at sinabing, Miss, I overstepped my bounds. Pagkatapos magsalita, tinakpan ni Emily Taylor ang kanyang bibig gamit ang kanyang jade na kamay at nagsimulang umubo ng marahas. Miss, it's time for you to take your medicine. Nagmamadaling paalala ng sekretarya sa kanya. Paandarin na ang sasakyan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Emily Taylor ang kanyang mga salita at ibinigay lamang ang utos ng walang ekspresyon. Mabilis na yumandar ang sasakyan patungo sa ospital. Samantala, tila na naginip si Bobby Aguilar na walang malay. Sa panaginip, ito ay isang walang katapusang pitch black void. At sa kadilimang ito, may isang lalaki, malamig na nakatitig kay Bobby Aguilar. Siya ay may matayog na tangkad, na may hangin ng isang soberanya, na para bang isang tunay na Diyos ang bumaba. Nakaka-inspire na walang kapantay na pagpipitagan. Saan? Saan ito? At sino ka? Sabi ni Bobby Aguilar, medyo nagpapanik.
Lumingon ang lalaki, malamig na nakatingin kay Bobby Aguilar. Hindi ko akalain na magiging talo ang anak ko. Malamig na sabi ng lalaki. Anak. Nang marinig ito, parang tinutusok ng kung ano ang puso ni Bobby Aguilar. Mula noong bata pa siya, hindi pa nakikita ni Bobby Aguilar ang kanyang mga magulang. Kung tungkol sa pagmamahal sa pamilya, ito ay isang bagay na inaasam niya ngunit hinding-hindi maabot. Bagamat hindi pa niya nakita ang lalaki noon, naramdaman ni Bobby Aguilar ang hindi maipaliwanag na pagiging malapit sa kanya. Are you my father? Dad, I miss you so much. Nag-aalalang inabot ni Bobby Aguilar, sinusubukang hawakan ang kanyang ama. Pero dumiretso ang kamay nito sa kanya. Sa edad na 30, dapat may narating ang isang lalaki. Ang mana ko ay iyon na. Malamig na nagsalita ang lalaki. Kung nabigo ka, naniniwala akong aalagaan ka ng pamilya Taylor sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at hinding-hindi kita makikita. Kung may ambisyon ka, walang makakapigil sa iyo sa mundong ito. Inaasahan kong makilala ka. Nang matapos ang mga salitang ito, nagsimulang maglaho ang eksenang nasa harapan niya. Sumigaw si Bobby Aguilar na parang baliw, Dad, don't go, Dad. Pero kahit anong sigaw ni Bobby Aguilar, hindi niya napigil ang mawala ang eksena. Nalungkot si Bobby Aguilar, lumuhad siya sa lupa, lumuha ang kanyang mga mata, at sa hindi matiis na sakit. Noon pa man ay pinangarap niyang makilala ang kanyang mga kapanganakang magulang, na gustong malaman ang kanyang mga hinaing tulad ng ibang tao. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng eksenang nasa harapan niya. Hindi nagtagal, isang misteryosong alaala ang pumasok sa isip ni Bobby Aguilar. May mga sagradong medikal na sining, mga pamamaraan ng paglilinang, at mga sinaunang at modernong arcane na pamamaraan. Sa kanyang dantian, dahan-daang damaloy ang isang pahiwatig ng berdeng enerhiya. Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, naging itim ang lahat sa kanyang paningin. Sa oras na siya ay nagising muli, nakahiga siya sa isang malaking double bed. Nasa harapan niya ang isang batang babae na may mahabang buhok, kumakaway sa hangin, at balingkinitan ang mga binti. Ikaw ay gising. Si Emily Taylor ay tumingin pataas at pababa kay Bobby Aguilar, na parang sinusubukang makita siya. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling umupo mula sa kama at kinakabahang sinabi, Sino? Sino ka? Tila hindi nagmamadali si Emily Taylor na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi niya, ang pangalan ko ay Emily, nalaman kong nahimatay ka sa kalye at iniligtas ka. But what I find strange is, the doctor said there's nothing wrong with you. Ipinikit ni Emily Taylor ang kanyang mga mata, tila curious sa lalaking ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, bumulong-bulong, hindi kaya ito panaginip ngayon lang. Sa pag-iisip nito, mabilis na ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Ang mga bagong kabanata sa novel ay naipublish sa tulad ng inaasahan. Nandoon pa rin ang alaala. Parang sumanib sa kanya. At ang enerhiya sa dantian ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala. Talagang totoo. Mula sa desperasyon, nag-alab ang pag-asa sa puso ni Bobby Aguilar. Mga medikal na kasulatan, mga lihim na pamamaraan ng paglilinaw. Lahat ng ito ay maaaring makatulong kay Bobby Aguilar na ganap na baguhin ang kanyang kasalukuyang suliranin. I saved you, and you're not even planning to say thank you. Napaka-impolite mong tao. Inilibot ni Emily Taylor ang kanyang mga mata. Noon lang bumalik sa katinuan si Bobby Aguilar. Mabilis siyang bumangon at yumuko kay Emily Taylor, medyo alangan na sinabi, Miss Emily, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa pagtingin sa nahihiyang hitsura ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Emily Taylor na matawa. For some reason, bigla niyang naramdaman na parang medyo adorable ang utu-utu na lalaki sa harapan niya. Sige, niloloko lang kita. Ikan-away ni Emily Taylor ang kanyang kamay. Pagkasabi noon ay muling tinakpan ni Emily Taylor ang kanyang bibig at nagsimulang umubo ng marahas. Sa sandaling ito, isang lalaking nakadamit na parang doktor ang pumasok mula sa labas. Miss, oras na para uminom ka ng gamot mo. Sabi ng doktor na may hawak na medical box.
Tumango si Emily Taylor. May inihanda ng maligamgam na tubig sa mesa, at inilabas ng doktor ang isang buong mesa na puno ng gamot. Pinagmasdan ni Bobby Aguilar si Emily Taylor sa kanyang harapan, at hindi mabilang na mga banal na kasulatan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Dahil dito, medyo nasasabik si Bobby Aguilar. Saglit siyang nag-alinlangan, saka lumakad at nagtanong, "Miss Emily, masama ba ang pakiramdam mo?" Sumulyap si Emily Taylor kay Bobby Aguilar at casual na sinabi, "Oo, may asma ako. Nagkaroon na ako nito mula pa noong maliit ako." Hika. Kaagad, isang paraan ng paggamot ang lumitaw sa isip ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang mga taon ng mababang pagpapahalaga sa sarili ay medyo natakot si Bobby Aguilar na magsalita. Nakatayo lang siya doon, pinapanood si Emily Taylor na tinapos ang pag-inom ng lahat ng gamot sa mesa. Ngunit pagkatapos uminom ng gamot, hindi bumuti ang mga sintomas ni Emily Taylor. Pinanood ni Bobby Aguilar ang eksenang ito, huminga ng malalim, at nag-ipon ng lakas ng loob na humakbang pasulong, at sinabing, "Miss Emily, pwede mo ba akong subukan? Baka mapagaling ko ang iyong sakit." Nang marinig ang mga salitang ito, isang dampi ng sorpresa ang sumilay sa magagandang mata ni Emily Taylor. Tapos hindi niya napigil ang matawa, "May asma ako, wala nang lunas. Dapat alam mo yun, di ba?" Mabilis na paliwanag ni Bobby Aguilar, "Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo, pero gusto ko pa ring subukan. Baka gumana." Sa puntong ito, bahagyang kumunat ang noo ni Emily Taylor. Pati ang doktor sa tabi niya ay nanunuya, "Bata, hindi ka man lang doktor. Ano sa tingin mo ay mapapagaling mo siya?" Pulang-pula ang mukha ni Bobby Aguilar, tila nahihiya. "Marami na akong nakitang katulad mo. Akala mo lang maganda ang miss natin at gusto mo siyang pagsamantalahan, di ba?" Nagpatuloy ang doktor. "Kung hindi ako nagkakamali, ang treatment method mo ay nangangailangan ng skin-to-skin contact, di ba?" Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, pinilit ang kanyang sarili na sabihin, "Kailangan." "Hahaha, miss, kita mo, ang batang ito ay walang iba kundi isang kasuklam-suklam na wimp." Ngumisi ang doktor. Lalong nanlamig ang mukha ni Emily Taylor. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at nagtanong, "Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagsisikap na samantalahin ako?" Nagmamadaling depensa ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili, "Hindi. Hindi yun. Ayokong pagsamantalahan ka. Mapapagaling ko talaga ang sakit mo." "Anong biro?" ngumuso ang doktor. "Bagaman ang asma ay hindi isang malubhang sakit, ito ay isang talamak na problema na mahirap gamutin. Miss, I suggest putulin ang kamay ng batang ito at itapon sa labas." Malamig na sabi ng doktor. Hindi umimik si Emily Taylor. Tiningnan niya si Bobby Aguilar pataas at pababa, may iniisip. "Maaari kitang bigyan ng pagkakataon," sa wakas, nagsalita si Emily Taylor. "Pero kung walang epekto, kawawa naman ang katapusan mo." Sabi ni Emily Taylor, kumurap ang mga mata. Masasabi ni Bobby Aguilar na si Emily Taylor ay hindi dapat gawing trifle, ngunit sa sandaling ito, puno siya ng kumpiyansa. Sabik din siyang subukan kung totoo o hindi ang mga medikal na kasulatan sa kanyang isipan. "Sige." Masiglang tumango si Bobby Aguilar. "Miss, naniniwala ka ba talaga sa kanya?" Halatang halata siya. "Tumahimik ka." Gusto pang magsalita ng doktor, ngunit napatahimik siya ng matalim na saway ni Emily Taylor. Agad na tumahimik ang doktor, malungkot na umatras sa isang tabi. "Paano mo gustong makipagtulungan ako sa iyo, Dr. Bobby?" Mapaglarong tanong ni Emily Taylor. Namula ang mukha ni Bobby Aguilar, at bumulong siya, I need to put my hand on your chest." Pagkasabi nito, pulang-pula ang mukha ni Bobby Aguilar hanggang sa leeg niya. Ibinaba ang kanyang ulo, ang manyeb na puting tanawin sa dibdib ni Emily Taylor ay talagang isang magandang tanawin. Kabanata 3. Sa kanilang mga puso, si Emily Taylor ay isang hindi mahipo na diyosa, isang makalangit na kagandahan. Paano nila matitiis ang isang walang kwentang hanggal na sinisiraan siya? Maging ang mga bodyguard ni Emily ay sabay-sabay na humakbang pasulong. Tumingin si Emily kay Bobby Aguilar na may medyo nagyayelong ekspresyon sa kanyang mukha.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay pumayag si Emily. Kung niloloko niya ako, at least makakapagsumbong ako. Napaisip si Emily sa sarili. Kaya, nakahiga si Emily sa kama, hubad ang kanyang puting dibdib sa harap ni Bobby Aguilar. Namula si Bobby at lumapit kay Emily. Bumulong siya, "Miss Emily, pardon me." Pagkasabi noon, naglakas loob si Bobby, inabot ang kamay, at dahan-dahang inilagay sa katawan ni Emily. Masyadong maganda si Emily. Kung ikukumpara sa kanya, si Sylvia Johnson ay wala. At ang kanyang anyo ay talagang pambihira, na ginagawang mahirap para sa sinuman na kontrolin ang kanilang sarili kapag nakikita siya. Halos lumuwa ang mga mata ng doktor at mga bodyguard sa malapit. Kung hindi dahil sa pagtitimpi ni Emily, malamang pinaghiwa na nila si Bobby. Pinigilan ni Bobby ang kanyang ligaw na pag-iisip at itinuon ang pansin sa pagpapatatag ng kanyang isip. Kasunod ng pamamaraan sa medikal na kasulatan, ipinadala niya ang chi sa kanyang dantiya na parang swimming dragon at ginamit ito. Isang mainit na agos ang damaloy mula sa palad ni Bobby at dahan-dahang pumasok sa katawan ni Emily. Init lang ang naramdaman ni Emily, at bahagyang nag-init ang buong katawan, na parabang nakalubog sa mainit na bukal. Lumipas ang segundo, at nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Bobby. Sa isang kisap mata, 10 minuto na ang lumipas. Medyo nagalit ito kay Emily. Kailangang may limitasyon ang pagsasamantala. Hindi pa ba sapat? Bukod dito, bukod sa init ng kanyang katawan, halos hindi napansin ni Emily ang anumang improvement. Sa kabaligtaran, siya ay nakaramdam ng hingal at naninikip sa kanyang dibdib, hindi napigilan ng pag-ubo. Mukhang na-overestimate talaga siya ni Lolo. Palihim na umiling si Emily sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tuluyang inalis ni Bobby ang kanyang kamay sa katawan ni Emily. Pinunasan niya ang pawis sa noo, bumulong siya, "Miss Emily, katatapos ko lang magpagamot. Mga 10 minuto na lang dapat gumaling ka." Umupo si Emily sa kama at hindi maiwasang mapangiti, 10 minutes to recover. Tingin mo ba 3 taong gulang akong bata? Pagkasabi nito ay muling umubo ng marahas si Emily, medyo namutla ang mukha. Nakatayo doon si Bobby, mukhang hindi mapakali at hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. "Miss, tadteren natin siya." Sigaw ng matipunong bodyguard. Gayunpaman, ikinaway ni Emily ang kanyang kamay at sumulyap sa orasan sa dingding, na nagsasabing, "Bibigyan ko siya ng 10 minuto." Hindi rin sigurado si Bobby sa kaibuturan. Ang hindi kapani-paniwalang pagtatagpo na ito ay naging mahirap para kay Bobby na makilala ang pagitan ng katotohanan at isang panaginip. Lumapit ang mga bodyguard at pinalibutan si Bobby, na parabang natatakot na tumakas ito. Sa isang kisap mata, 9 na minuto na ang lumipas. Tumingin si Emily sa orasan at malamig na sinabi, "Mukhang nagsisinungaling ka talaga sa akin. How was it? Nasiyahan ka ba sa paghawak sa akin?" Hindi napigilan ni Bobby ang mapait na ngiti, alam niyang walang kwenta kung ipaliwanag ang sarili sa puntong ito, kaya wala na lang siyang imek. Humakbang pasulong ang mga bodyguard na tila handang kumilos. Walang gulat sa mukha ni Bobby. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa mundo. Ang kamatayan, marahil, ay magiging isang kaganhawahan. Kalimutan mo na. Sa puntong ito, ikinaway ni Emily ang kanyang kamay. "For some reason, I'll spare your life, but don't let me see you again." Malamig na sabi ni Emily. Hindi gaanong sinabi ni Bobby. Tumayo siya at nagbow kay Emily. "Miss Emily, pasensya na sa abala sa iyo." Pagkasabi nito ay tumalikod na si Bobby at naghanda ng umalis. "Miss, pinapaalis na ba natin siya?" Pagkaalis ni Bobby ay hindi nasisiyahang sinabi ng mga bodyguard. Sinulyapan sila ni Emily nang walang sabi-sabi. Ang kabanatang ito ay na-updated ng NOVELBE.com. Consider it a favor to his father. Napabuntong hininga si Emily na may kaunting panghihinayang, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang pagkabigo. Dahil bago siya dumating sa River City, pinuri ng kanyang lolo si Bobby Aguilar hanggang sa kalawakan, na napupuno sa puso ni Emily ng mga inaasahan. "Lolo, mukhang mali talaga ang paghusga mo sa kanya.
Marahan na napabuntong hininga si Emily. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng init si Emily. Pagkatapos, umubo siya minsan tumalsik sa bibig niya ang isang subo ng itim na dumi. Miss, okay ka lang ba? What the hell did that guy? Huhulihin ko siya ngayon din. Gusto ko siyang balatan ng buhay. Gayunpaman, mabilis na ikanaway ni Emily ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang kanyang dibdib, nagulat nang makitang nawala na ang nakakagigil na sensasyon na matagal nang nagtagal. Nawala na rin ang Katie sa lalamunan niya. Talagang gumana. Isang dampi ng pagtataka ang bumungad sa malamig at magandang mukha ni Emily. Bilasan mo, ibalik mo siya. Nagmamadaling utos ni Emily. Kabanata 4. Dad, I've let you down, naisip ni Bobby ang lalaki sa kanyang panaginip. Maya-maya lang, isang Bentley ang mabilis na nagmaneho, na hamarang sa daraanan ni Bobby. Pagkatapos, 4 o 5 bodyguard ang tumalon palabas ng sasakyan. Huwag kang pumunta. Hinarang ng mga bodyguard ang dinadaanan ni Bobby. Gusto ni Miss Taylor na bumalik ka sa amin, walang ekspresyon nilang sabi. Naisip ni Bobby na hindi siya pakakawalan ni Emily, kaya't sinabi niyang may mapait na ngiti, ako ang pananagutan sa nagawa ko. Babalik ako sa iyo. So ayon, sumakay na si Bobby sa kotse nila. Nagkaroon ng katahimikan sa buong biyahe. Hindi nagtagal, hinawakan ng matipunong bodyguard ang braso ni Bobby at dinala ito sa harapan ni Emily. Miss Taylor, nahuli ko siya para sa iyo. Tinulak ng bodyguard si Bobby sa harap ni Emily. Bahagyang kumunat ang noo ni Emily. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bodyguard. Sinong nagsabi sa'yong trituhin mo siya ng ganito? Malamig na tanong ni Emily. Natigilan ang bodyguard, nauuto, ay. Paumanhin kay Mr. Aguilar, malamig na sabi ni Emily. Miss Taylor, ako. Sabi ko humingi ka ng tawad. Pinutol ni Emily ang sinabi ng bodyguard na may matinding saway. Namula ang mukha ng bodyguard. Humihingi ng paumanhin sa gayong pag-aaksaya ng espasyo tulad ni Bobby na labag sa kanyang kalooban. Ngunit walang nang ahas na suwe ng utos ni Emily, kaya nag-atubili siyang yumuko. Sorry, Mr. Aguilar, yumuko ang bodyguard, hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Mabilis na sumagot si Bobby, Miss Taylor, ayos lang. Hindi niya kasalanan. Please, hayaan mo siyang tumayo. Sa wakas ay tumanggo si Emily at malamig na sinabi, makakaalis na kayong lahat. Sunod-sunod na lumabas ng kwarto ang lahat. Binuksan ni Emily ang isang bote ng red wine, nagsalin ng isang baso para kay Bobby, at saka ngumiti, hindi ko inaasahan na magiging magaling kang doktor. Nagulat si Bobby at masayang nagtanong, Miss Taylor, ibig sabihin. Gumaling na ang sakit mo. O ano? Ngayon ay si Emily naman ang nagulat. Ang galing, ang galing. Ang puso ni Bobby ay muling nag-init sa isang iglap. Parang totoo ang lahat. But I'm curious, with your medical skills, paano ka napunta sa ganito? Interesadong tanong ni Emily. Napabuntong hininga si Bobby nang marinig ang sinabi niya. Miss Taylor, I don't know how to explain it to you. Sabi ni Bobby na may mapait na ngiti. Hindi naman niya masasabing na naginip siya at biglang nakakuha ng medical skills, di ba? Iisipin ng mga tao na tanga siya kapag sinabi niya iyon. Gayunpaman, inisip ni Emily na si Bobby ay mahinhin at mahina lamang, na sa halip ay nadagdagan ang kanyang pagkagusto sa kanya. Mahusay ngunit walang prinsipyo. Biro ni Emily. Natawa si Bobby pero hindi nagsalita. Tell me, how do you want me to repay you? Pera. Or something else? Mapaglarong tanong ni Emily na parang may ipinapahiwatig. Ngunit mabilis na ikanaway ni Bobby ang kanyang mga kamay, Miss Taylor, wala akong kailangan. Iniligtas mo ako. Ako dapat ang gumaganti sa iyo. Talaga, wala kang gusto. Napangiti si Emily. Kahit ano pa yon, kaya kung sumang-ayon, alam mo na, puno ng pananabik ang mga mata ni Emily. Umiling pa si Bobby, hindi ko naman talaga kailangan. Salamat sa kabaitan mo. Nang marinig ang sagot ni Bobby, sumili ang kislap ng pagtataka sa mga mata ni Emily. Tila na si Bobby Aguilar, sa pinakakaunti, ay isang mabait at taos-pusong tao.
Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Bobby. Nang makita ang caller ID, hindi masyadong maganda ang mukha ni Bobby. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Sylvia Johnson. Sinagot ni Bobby ang telepono at tumabi. Nang magkadugtong na ang tawag ay bumungad sa akin ang malupit na boses ni Sylvia, "Patay ka na ba? Kung hindi ka papatay, bilisan mo at bumalik ka dito." Nagalit kay Bobby ang ganoong lamig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Pagkatapos ng ginawa mo, bakit ako babalik?" Humagalpak ng tawa si Sylvia sa kabilang dulo. "Bobby Aguilar, don't tell me akala mo gusto kitang bumalik. Sinasabi ko sa'yo bumalik ka para pirmahan ang divorce papers natin." Ngumisi si Sylvia. "You better not cling to me, or Gary Brown will kill you." Ngumuso si Sylvia. Nakakuyom ang mga kamao ni Bobby nang walang malay. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabing, "Sylvia, hayop ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin. Pero sinasabi ko sa iyo, siguradong pagsisisihan mo ito." "Hey, ang pinakapinagsisisihan ko ay ang pagpapakasal sa isang taunan na katulad mo," pang-iinis ni Sylvia. Pagkatapos, binaba niya ang telepono. Komplikado ang ekspresyon ni Bobby. Imposibleng walang damdamin pagkatapos ng 3 taon. Ngunit higit pa riyan, ito ay kahihiyan at galit. "Anong mali?" Nakangiting tanong ni Emily habang umiinom ng red wine. Umiling si Bobby at sinabing, "Miss Taylor, I need to go home. There's something I have to deal with." Kumurap si Emily at nagtanong, "Divorce?" Nagulat si Bobby at nagtanong, "Paano mo nalaman?" "I guessed," casual na sagot ni Emily. "I'll go with you." Tumayo si Emily at nag-alok. No need," mabilis na ikanaway ni Bobby ang kanyang mga kamay. Panay ang sagot ni Emily, "Sasamahan kita. Huwag kang magulo." Walang ibang pagpipilian, sinundan ni Bobby si Emily palabas ng bahay. Pagkalabas nila ay agad siyang nilapitan ng sekretarya ni Emily. Bumulong siya sa tenga ni Emily, "Miss Taylor, dumating na ang Choiseul Province Governor at ang commander ng Choiseul Battle Zone at inimbitahan ka sa isang hapunan." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emily na sumakit ang ulo. She rubbed her pale forehead and muttered, "What a bother. Tell them to wait a bit. I'll be there later." "Yes, miss," tumango ang sekretarya bilang tugon. Pagkatapos, nagmamaneho si Emily papunta kay Bobby. "Get in," sumenyas ni Emily gamit ang kanyang kamay. Hindi naman makatanggi si Bobby at sumakay na siya sa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Bobby sa pasukan ng pamilya Johnson. "Miss Taylor, I'm home. Thank you for bringing me here." Bumaba si Bobby sa sasakyan at magalang na sabi. Nagulat si Bobby nang lumabas din ng sasakyan si Emily. She flicked her hair back and smiled generously, "I'll come in with you." "Ha?" Natigilan si Bobby. Ngumiti si Emily, "Gusto kong makita kung ano ang pamilya mo." Kabanata 5. Dahil alam niya na kapag umuwi siya ay tiyak na mapapahiya siya. Ayaw ni Bobby na may makakita sa kanya sa ganitong kaunos-lunos na kalagayan. Gayunpaman, tila nakita ni Emily Taylor ang mga iniisip ni Bobby. She chuckled, "May mga paghihirap, basta kaharap mo, hindi na mahirap, di ba?" Huminga ng malalim si Bobby, tumango, at saka pumasok sa bahay kasama si Emily. Sa sala, nagkukumpulan ang pamilya. Tahimik na hinawakan ni Gary Brown si Sylvia Johnson sa kanyang mga bisig. Ngunit sa halip na maging mahiya, ang biyena ni Bobby na si Brenda Johnson, ay nagdala ng gariti at tubig. Dahil sa eksenang ito, imposibleng manatiling kalmado si Bobby. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at nang magsasalita pa sana siya, hinayla ni Emily ang braso ni Bobby at bahagyang umiling. Tumingin si Bobby kay Emily, pinipigilan ang galit. "You, hindi pa nga tayo hiwalay, at nakahanap ka na ng konting slot." Napatingin si Sylvia kay Emily na may pagkadismaya sa mga mata. Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Bobby, ang pagkakita niyang nakahanap siya ng iba ng napakabilis ay naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Samantala, tinitigan ni Gary si Emily, halos natulala. Dahil napakaganda ng babaeng ito.
Anuman ang kanyang figure, ang kanyang hitsura, o ang kanyang pag-uugali, lahat sila ay hindi mapaglabanan. Kung ikukumpara sa kanya, si Sylvia sa kanyang tabi ay agad na namutla kung ikukumpara. Ito ang aking kaibigan, mangyaring magpakita ng paggalang. Malamig na sabi ni Bobby. Bahagyang bumantong hininga si Sylvia, hindi pinansin si Bobby, at sa halip ay sarkastikong sinabi, "Sok-sok, girl, wala ka talagang taste na pulutin ang tinapon ko. Alam mo bang isa lang siyang walang kwentang talunan?" Hindi naman nagalit si Emily. Bahagya niyang sinukli ang kanyang buhok at mahinahong sinabi, "Ang mga babaeng walang kakayahan ay umaasa sa mga lalaki para umangat sa kapangyarihan, hindi ako katulad mo." Nang marinig ito, agad na nagalit si Sylvia. "Ikaw." Nanginginig sa galit si Sylvia, ngunit wala siyang mahanap na salita para pabulaanan. Napatingin si Gary kay Emily, na palunok ng laway. Imposibleng hindi maakit sa ganoong kagandahan. "Miss, you don't look like a ordinary person. May I ask boldly, what business do you do?" Nakangiting tanong ni Gary. Nag-isip sandali si Emily at sinabing, "Ginagawa ko ang lahat ng uri ng negosyo, real estate, pamumuhunan, mga proyekto sa internet, at iba pa." "Real estate." Biglang nagningning ang mga mata ni Gary. Medyo mayabang niyang sinabi, "Miss, alam mo ba na kamakailan lang ay pupunta ang Taylor family ng capital city sa ating River City para sa pagpapaunlad?" Kalmadong tumango si Emily, "I know." Gary said with some pride, "I'm not hide anything. My Brown family has already got the chance to cooperate with the Taylor family. Miss, are you interested to work with me?" Malinaw ang intensyon ni Gary sa isang araw. Gusto niyang gamitin ang pamilya Taylor para tuksuhin si Emily. Pero imbes na magpasalamat ay tumawa ng malakas si Emily, "Faff. The Brown family, right? Okay, I'll remember that." Tumawa si Emily. Akala ni Gary ay may pagkakataon siya, at tuwang-tuwa ang kanyang puso. Naglabas siya ng business card at sinabing, "Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin." "Anong ginagawa mo?" Malungkot na sabi ni Sylvia. Umubo si Gary at tahimik na tumabi. Si Sylvia ay naglabas ng isang kasunduan sa diborsyo at inihampas ito sa harap ni Bobby. "Pirmahan mo ito, at wala akong kinalaman sa iyo." Malamig na sanggal ni Sylvia. Naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao, tinitigan ng masama si Sylvia, at sinabing, "Sylvia, siguradong pagsisisihan mo ito. Tama na, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras." Naiinip na sabi ni Sylvia. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Dinampot niya ang pluma, mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay ibinato iyon kay Sylvia. Maya-maya, papaluhod sa akin ang dalawang mga ngalo niya at humingi ng tawad. Puno ng pamumula ang mga mata ni Bobby Aguilar. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyang ito sa kanyang buhay. Basahin ang huling mga kabanata sa nob.com lamang. Gayunpaman, hindi napigilan nina Sylvia Johnson at Gary Brown ang tumawa. "Idiot, malapit na tayong mag-collaborate sa Taylor family, at baka tayo pa ang magiging pinakamayayamang tao sa River City. At ikaw, isa ka lang walang kwentang loser." Nanunuya si Sylvia Johnson. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, walang sinabi, at lumabas kasama si Emily Taylor. Nang makapasok na sila sa sasakyan ay hindi na nakapagpigil pa si Bobby. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, "Maghintay ka lang." Ngayon samana sa kanyang isip, si Bobby ay puno ng kumpiyansa. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Emily Taylor, "Do you hate them?" Sinulyapan ni Bobby si Emily at ngumiti ng mapait, kahit sinong lalaki ay babagsak sa gayong kahihiyan. Iminulat ni Emily ang kanyang mga mata, na parang ang lalim ng iniisip. Nang maglaon, inihatid ni Emily si Bobby sa Dragon Rising Community sa gitna ng River City. Inabot niya kay Bobby ang isang susi at itinuro ang malapit sa villa, "You can stay here for now." Nagtataka si Bobby sa napakagarang bahay. Umiling siya, "Miss Emily, napakaganda ng bahay na ito. Hindi ko matanggap." Nagkibit balikat si Emily Taylor, "This is already my worst house.
Hindi nakaimik si Bobby. Sa ngayon ay wala na talaga siyang ibang mapupuntahan kaya tinanggap niya ang susi ni Emily. Miss Emily, hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan, sabi ni Bobby, hawak-hawak ang susi na may determinasyon sa kanyang mga mata. Umikot ang mata ni Emily, full, focus on care of yourself first. With that, Emily drove away from there. Sa takip silim, sumakay si Emily sa isang Maybach na may plaka mula sa capital city papunta sa isang dinner party. Ang hapunan na ito ay nagtipon ng halos lahat ng mga big shots sa Choiseul Province. Kahit na ang pinakamalaking tao ng River City ay maaari lamang maghain ng tsaa sa gilid. Habang nasa daan, napasandal si Emily sa kanyang kamay, nawalan ng pag-iisip. Miss, gusto mo ba talagang pakasalan ng taunan? Hindi maiwasang magtanong ng sekretarya. Sinulyapan siya ni Emily at sinabing, sa totoo lang, nagsimula na akong maniwala sa mga salita ng aking lolo. Naniniwala ka ba sa sinabi ng matandang guro? Medyo balisa ang sekretarya. Siya ay halatang walang kwentang taunan. Paano niya may kukumpara ang mga binata na mag-agarang manamit sa capital city? Paalala ng kalihim. Umiling si Emily, I don't think so. You see, he has such amazing skills but he's so modest, and napakahirap ng buhay niya ngayon, pero hindi siya humingi ng anumang reward sa pagligtas sa akin. Kung pinahiya ka ng asawa mo ng ganito, anong gagawin mo? Tanong ni Emily. Kumunot ang noo ng sekretarya at ngumuso, tiyak na hindi ko sila bibitawan. Tama. Tumawa si Emily. Hindi siya humingi ng tulong sa akin, ibig sabihin may integridad pa rin siya, ngiti ni Emily. Bulong ng sekretarya, baka tiniis lang niya. Hindi, sa tingin ko ay makakamit niya ang isang magandang bagay sa mangyayari, puno ng pag-asa ang mga mata ni Emily. Mapait na ngumiti ang sekretarya, ang kinabukasan. Kahit na 10 buhay siyang nagsumikap, baka hindi niya may kumpara doon sa mga binata sa capital city na mag-agarang manamit. Hindi naman talaga totoo iyon. Umiling si Emily, boys. Just give them some time. Habang sinasabi niya ito, biglang sinabi ni Emily ang topic, by the way, meron ba tayong kumpanyang tinatawag na Brown Family sa list of collaborators natin? Mabilis na tiningnan ng sekretarya ang kanyang notebook at tumango, yes, miss. Indeed, the Brown family is very sincere and their company is top-notch in River City. They're a good partner. Si Emily, oh, at walang iniisip na sinabi, sipain sila.